So, ganun kalaki yung pangalan ni Nora. And we're all happy and we appreciate na pinapanood yung pelikula namin at ang pelikula ni Nora up to now. So, nung lumitaw si Nora Honor noon, I don't know kung narinig yun na to, ang standard natin ay mga mestiza, mga Glorero, and so on. Kasi na-colonize tayo dito ng ibang bansa. So ang tingin natin lagi, ang maganda, maputi. Ang maganda, matamo sa milo. Ang maganda, yung matangka. Kaya, tinuruan tayo na yan, i-appreciate it. Pero nung lumitaw si Nora Honor, nasira lahat yun. Kasi tanda, maitim, galing sa probinsya, walang pinag-aralan in a way. Although matalino si Nora, as in, sa siyang matalino sa klase. Pero tingin ng iba, underdog na underdog. Pero nung lumitaw siya at nakita nila si Nora, binago ni Nora yung landscape, binago niya yung pagtingin ng mga manunuot, binago niya yung pagtingin ng Pilipino, maski hindi manunuot, sa kung ano nga ba talaga maganda, anong mahusay, ano dapat ang isang artista. So, nung bago niya yung ganung standard, ikaw, pinatunayan niya ng artista, hindi sunod-sunuran lang. Nag-produce siya ng mga pelikula. Nang hindi siya matuwa na ang mga pelikulang pinagagawa sa kanya dati, paulit-ulit na pupunta lang siya sa ilalim ng puno at kakanta. Kumisan ng mga pelikula siya na 2-3 sinushoot sa isang bahay, sa isang araw. So, ang dami niyang pelikula nagagawa. Pero gusto niyang may iba pang gawin, beyond that. So, nagtayo siya ng movie company. Andun siya nag-produce ng mga pelikulang walang tawag, walang Diyos and so on so forth. Para pakita na marami tayong magagawa mga pelikula na ibang klase at iba ang kalibre. Yung sinabi ko na adulation ng fans kay Nora, totoo yun. Pero mas totoo doon, nag-set siya ng standard. Pag kumausap kayo ngayon sa mga bagong artista, wala sa Bianco Romani, sina Bebet Cortez, etc. and so on, ang lagi nilang sasabihin, saan na nakatrabaho namin si Nora ng buhay pa? Nung buhay pa, gusto namin makatrabaho si Nora. Ginagawa nilang parang standard ng acting si Nora. So nag-set siya ng standard sa lahat ng mga kapwa-artista niya at sa industriya. And up to now, part ng kultura natin si Nora. Di ba? Maski hindi niyo napanood yung ibang pelikula, ay familiar kayo sa Wala Yung Lalaki, suppose. Or familiar kayo kay Nora Honor. Kasi hindi lang siya naging kilala sa mundo ng pelikula, naging part na siya ng kultura natin. And I think that's part of the reason why I'm feeling national artist si Nora. At kinilala siya sa buong mundo. Itong himala, if I'm not mistaken, ang parang na pelikulang Pilipino na nag-compete sa Berlin Film Festival. And after the festival, nakatabi ni Ishmael Bernal sa aeroplano yung chairman that time, bida sa Chosen Jew, the woman, anyway. At sinabi ng chairman doon sa Berlin na natalo lang si Nora by 1 point, kaya siya hindi nag-best actress sa Berlin at that time. That was in 1982. She could have won that, but she lost by 1 point. And you know why she lost? Sabi rin itong chairman, the third or girl, she's so good, sana si showed up. Hindi pumunta si Nora Honor doon sa affair kasi walang budget para makasama lahat ng kanyang napakaraming entourage. Kung nagpunta daw siya doon, that would have helped. Pag nakita ng jurors in person. Anyway, she lost by 1 vote. So, ganun kalaki yung pangalan ni Nora. And we're all happy and we appreciate na pinapanood yung pelikula namin at ang pelikula ni Nora up to now. So, bitin na yung oras natin. Dito tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Isa pang palakpakan po. Salamat. Upgrade din kayo natin ng mga bugante ng pelikula si Ishmael Bernal at si Nora Honor sa napakahalagang pelikula na Himala. Thank you all for being part of today's FSP and Intermoros Film Pride.